puntahan naman na natin yung yung issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Na-impeach na siya pero ang trial mukhang matagal pa. Do you think this should be a campaign issue? Yes, I think anything na para sa accountability ng isang nagkasalang opisyal ay campaign issue. And it will open the discussion towards accountability na hindi lang si Sara Duterte ang na-involve. Hindi dapat tayo selective dito pagdating sa accountability. Pero una muna ang nakalagay sa table na dapat si Sara Duterte ay ma-impeach at kung gusto nilang pag-usapan ng impeachment na yan, well and good. It becomes part of the public discourse and we will weigh in on that. Kahit kami, will weigh in on the fact na kailangan magkaroon ng accountability si Sara Duterte. Dapat ba ito tindigan ng bawat tumatakbo sa pagkasenador? They have to make known publicly their position on the impeachment of Sara Duterte? Sure, they should. Kasi makita kung saan sila. Ako, hindi ko naman iniurungan din ang tanong na yan. Hindi ka pwedeng maging neutral sa ganyang bagay that is very important right now. Hindi pwedeng tumatakbo ka na ikaw ay labas o divorced sa context, sa political context na existing sa iyong pagtakbo. It's the same as tumakbo ka tapos ayaw mong sagutin ang problema sa inflation. Pwede mo ba naman ma-evade na pag-usapan ang inflation o mababang sahod o yung contractualisasyon? Pwede ba namang i-evade mo yan at pipili ka lang ng isang bagay kung saan ang boses mo ay ilalabas mo? No, political questions such as that, di ba? Impeachment ni Sara Duterte, ako na galing sa labor movement ako. And I do consider as very important ang usapin tungkol sa sahod, ang usapin tungkol sa kontraktualisasyon. Pero I do know na equally important na pag-usapan ang mga political na mga question tulad ng impeachment ni Sara Duterte, which involves a greater question of accountability of our public officials. Ngayon, kung tumatakbo ka at wala ka lang sasabihin sa mga importanteng mga bagay na yan, ano ka pa, 'di ba? I mean, it will also reflect upon your fitness as a candidate. Meron bang kandidato na, 'di ba, na ayaw lang magsalita ng ganyan? Yan ba ay worthy na botohin into public office? You cannot be neutral. Sa times na ito, walang ganon, 'di ba? Paano ka pa naging kandidato kung hindi ka makakapag-provide ng guidance sa mga political questions na existing sa isang partikular na panahon? Okay. Pero ang parang paliwanag, dahilan o siguro palusot ng ibang mga kandidato dyan, paano kung maupo sila doon sa Senado at sila yung umupo bilang isa sa mga senator judges, lumalabas na pre-judge nila yung impeachment trial. Sila na lang nagsasabi, di ba, na ang impeachment ay hindi yan judicial in character. Ang impeachment is a political process. Pinapaliwanag yan ng lahat ng mga dalubhasa sa batas. So, at hindi naman tayo naluloko dyan, di ba? Hindi naman naluloko ang mga tao na kapag ikaw ay kaalyado ni Bongbong Marcos, gusto mo ng impeachment. Kapag ikaw ay kaalyado ni Duterte, ayaw mo sa impeachment. Sa tingin ba nila nabobola pa nila ang taong bayan as to the process? It is a political process and we do know that it's a numbers game and they say that all the time. Di ba sinasabi nila yan, impeachment is a numbers game. Kaya wag na tayong maglukuhan dyan, di ba? Wala namang ganun na ayoko lang, manahimik lang ako kasi magiging senator judge ako I think that's a lot of hypocrisy na involved sa ganung klaseng posisyon. Okay, since we're in the topic na rin, kung sakaling maging isa kayo sa mga senador at maging isa sa mga senator judges, will you convict Sara Duterte? Yes, of course. It is important. It is important for our history na meron tayong record na pinarusahan natin ang isang mandarambong. The problem with Philippine society is that wala tayong ganun masasight from our historical record. Hindi tulad sa ibang bansa na matino, tumino-tino sila kasi kahit papano sa kanilang history ay pinarusahan nila yung mga mamamatay tao at saka mandarambong.
Therefore, meron silang mapo-point out sa kanilang history book na ito ang kapag itong ginawa mo, mabibitay ka. Or itong ginawa mo, napapiring squad ka. Mapo-point out nila sa history books nila. Halimbawa, sa Nazi Germany, nahuli yung mga kasapakat ni Hitler, talagang binitay yon after the Nuremberg trial. Therefore, ngayon, sa Germany, pumunta ka, kinakahiya nila yung ideology ni Hitler, ang Nazism. Kinakahiya nilang i-mention even Hitler. Kahit naman on the rise ang neo-Nazi. Pero hindi magiging talagang fringe na movement yan kung hindi nagkaroon ng punishment sa mga kasabakat ni Hitler. Yan ang epekto kung nakalagay sa history books na pinarusahan mo ang masama. Pwede mo siyang ituro sa kasaysayan na masama ito. Therefore, entire generations will now be educated to the fact na masama ang isang bagay. Kasi binitay mo yung representante ng masama eh. Sa Pilipinas, imaginein mo ang ating record. Pinatalsik natin ang diktador. Pinatalsik natin. Pero ang nakalagay sa history books ay nakaalis siya ng Pilipinas, nakabalik ang kanyang pamilya, naging political dynasty ang kanyang pamilya, tapos later on, naging presidente pa ang kanyang anak. O wala ka talagang matuturo eh. Di ba? Pag patalsik mo, wala namang punishment. O meron tayong mga pinakulong. Si Gloria Arroyo, after a while, nakawala na. Nawala nga yung neck brace niya eh. Naging kongresista pa. Di ba? Sila Bong Revilla, sila ni Jingo Estrada, nakulong. Pero nakawala. Senador ulit. You know, our record shows that if you are convicted of plunder or yung high crimes, you get out of jail and you regain your position, you regain your power. What kind of a history do we live in our record? And what kind of lesson do we pass on to the next generation of Filipinos? Ganyan, we need an example. We need an example that we can put in our history books para maturuan naman natin ang next generation of Filipinos. We need punishment not only of Sara Duterte but also of Rodrigo Duterte. Okay. For context lang, Attorney Lyuk, no? Kasi I know where you're coming from. Pero dun sa mga binanggit yung example kasi si Erap yung na-convict sa plunder. Diba? Pero he was pardoned. Napinardon ni Gloria Arroyo. But he was pardoned by Gloria Arroyo. Yung iba kasi nalusutan yung mga kaso. Kahit ang tingin na marami, malakas yung kaso nalusutan eh. Siguro may problema sa sistema. Dito kay Sara, no? When you said that you would convict Sara Duterte, what would be your basis kung hindi pa nagsisimula yung trial at wala pang formal presentation of evidence? Well, from what is already based on the record na yung 125 million spent in 11 days because it will reflect upon yung kanyang fitness na mag-continue sa public office. And the fact that public office is a public trust. It is not really, di ba? It is not really like a case na kailangan mo pa ng object evidence o mataas na tipo ng investigasyon or DNA evidence. It's not like that. Many of the statements on public record remain undenied. Diba? Hindi naman denied na, diba, in 11 days nawala yung 125 million. Hindi naman denied na merong mga Mary Grace Piatos na nakatanggap na they don't even explain kung saan na kung kanino yan o existed ba yung tao na yan. So, hindi siya komplikado na kailangan mo pa ng forensic type ng determination that you could already form opinions about it. And you could already form opinions in the most important aspect, which is this public official really fit and is this public official really faithful to the mandate na ang public office should be a public trust? Or is this public official to be held accountable para hindi na siya mag-discharge ng public office? And those determinations can be done, can be made. Okay. Sa pag-iikot niyo, Attorney Lyuk, dyan sa kampanya so far, no? Napapag-usapan ba yung issue ng impeachment pagkausap niyo yung mga ordinaryong Pilipino? Kasi dun sa base rin sa sagot nitong isa sa kapwa niyo kandidato, banggitin na natin si Senator Bam. The impression was
sa pag-iikot niya, hindi to gut issue. Issue ito ng mga politiko, pero hindi ng mga ordinaryong Pilipino. Ganon din ba yung nakikita niya sa pag-iikot ninyo? I don't think na lalong-lalo na pagdating sa eleksyon na ang mga Pilipino, masang Pilipino ay limited sa gap sa economic. Elections would be a time kung saan ang ordinaryong masa, manggagawa, tricycle driver, yung manininda sa palengke, na sila ay nagiging politicized. Ito yung once in every 3 years na they are drawn into political discussion. Kasi pumipili sila ng kanilang bubotohin. This would be the time na nanonood yan ng debate. Nakikinig sa mga diskurso, nakikinig sa mga kumakandidato. And they form their own opinions and their choices. And this is not simply limited sa issues ng laman. Para namang sinasabi natin na yung mga masang Pilipino, yung ordinaryong Pilipino ay hindi na talaga makakalampas doon sa question ng the next meal na pwede nilang kainin. And hindi sila politicized at all. This is an issue that affects everyone. Middle class, the ruling class, the educated class, the working class. And I disagree with Senator Bam on that point. And actually, may mga survey, I think yung isa yung SWS, showing na 41% ng mga Pilipino pabor sa impeachment. Pero I think 35 naman yung hindi. Pero ibig sabihin, malaking bahagi ng ating populasyon yung naniniwala na dapat ma-impeach. O importante at least itong issue na impeachment. Yes. They're making judgments about it. Diba? Forming opinions about it.